Sana may part 2 ang kwento mo. Sige, your wish is my command. This is in connection dun sa video na pinost ko last time. It was about me and Hergie, kung paano kami nagkakilala. So to recap, dito kami nagkakilala sa TikTok. Paano? Doon sa live. Napasok ako accidentally dun sa live nila and then doon kami nagkakilala. Nagkaayaan ng jogging, ng training, yan. Kasi that time nga, nag-stress eating ako, sobrang tumaba ako. So sabi ko, gusto kong pumayat. So yun, nag-ayaan kami na mag-jogging. Sabi ko, gusto kong mag-training, paano ba? And then, we moved to Viber to discuss yung sa jogging nga, sa training namin, ganyan. Sabi ko, game, bukas na bukas din, agad-agad. Tapos sabi niya, kaya mo ba? Kasi lasing ka, magigising ka bang maaga bukas? Tapos sabi ko, do not underestimate my power to wake up early. Kasi morning person, no? Kaya pang-asar niya sa akin lagi ngayon. Mahal ko yung morning person na yan. So in short, hindi ako nagising and hindi ako umabot dun sa call time namin na 6:00 kasi nga lasing ang ate girl mo. Pero still, nagpunta pa rin ako dun sa meeting place namin. Nagbabaka sakali, nandun siya. Pero wala nga siya dun. Wala talaga siya. Pero nagpunta pa rin ako. So, ginawa na lang, nagpa-carwash na lang ako dun sa malapit dun sa area. Tapos, nag-message siya sa akin mga around 11 a.m. na. Sabi niya, if okay lang this afternoon na lang. Kasi nga, hindi kami nagkaabutan. Sabi ko, may lakad ako punta akong Laguna sa Pansol kasi yung mga kaibigan ko inaya ako. Tapos sabi ko, gusto mo sama ka na lang. I didn't expect naman syempre na sasama siya agad kasi di naman kami pa magkakilala, di ba? Tapos sabi niya, sige. So parang ako like, seryoso? So sumama, nagsige siya. Nagulat ako kasi parang ang bilis naman ito kausap. So yun, dinaanan ko siya mga around 2:00, mga 2 p.m. Ako yung driver. Tapos, tung papunta na ako sa meeting place namin, hindi naman ako masyadong kabado or wala naman. And then, ayun lang, nakita ko na siya naglalakad, nakakap siya nun. Tapos, may backpack siya, naka-shirt siya na itim, tapos naka-shorts, tapos white na shoes. Tapos, umakay siya sa likod, sa passenger, katabi ng kaibigan ko. Tapos, sa isip ko, hala, ang pogi niya. Ang pogi niya, ang tangkad niya. Sabi ko, walang bahid ng pagkababae to. Babae ba talaga to? Tapos yun, habang papunta kami ng Pansol, tatanong-tanong ako sa kanya. Nakatingin lang ako dun sa rear view mirror sa kanya. Sabi ko, ilan taon ka na? Sabi niya, 27. So isip ko, oh shit, ang tanda ko, fuck. So plan ko, rereto ko na lang siya dun sa isang kaibigan ko na kaedaran niya. Part 3 na lang, sorry.